diba? Nagkamali pa. Good evening! Welcome! This is your show. This is your life. AGT, Anything Goes Topic, Season 8. Episode 41. Today is June 19, 2026. And it's a malagim-lagim na Friday, Tata Bert. Ang daming parang napasukan na tayo agad ng mga pag-uusapan natin. Siguro nga, sorry po, medyo na-delay kami. Yes. Nagkaroon ng technical errors, kaya umulit po ulit kami. Ha? Pasensya na po. Bear with us. Kamusta na po, Tata Bert? Eto, okay lang. Kumusta na dyan? Okay naman, Tata Bert. May mga mali-mali lang tayo. Oo. Sa dami ng... Medyo masaya ako ngayon dahil Opo. yung naging performance ng ating tennis star na si Alex Ayala. Sana magtuloy-tuloy yung panalo niya. No? Oo nga po. Pag-pray natin siya. Kasi parang, ano talaga, may charm siya, Tata Bert. Saka parang serve ka Totoo naman. naman. Kalahin mo yung Sa grass, mukhang napupuna ko, parang magaling siya sa grass. Eh. Sa clay court, medyo 50-50 ang laban niya. Yan. Another one, na isa pang rising young player natin sa chess naman to. Oy. Si Arca. Ano ba complete name niya? Si Christian Giancarlo Arca. Arca. Tinalo niya yung world's number 1. Yung youngest grandmaster sa chess. Yes. Si Gian international master lang yan. Tinalo niya grandmaster. Oh. Grabe. Magaling yan. Yan. Tuloy-tuloy lang. Iho, tuloy-tuloy lang. Yes. And congrats. Saka, Mhm. malimit ngayon, Tata Bert, ang mga kabataang nag-chess, ha? Hindi lahat. Oo, diba? totoo. Kaya- Maraming mas maganda pa yan kaysa sa puro gadget lang. Tama, Tata Bert. Ayan. Saka favorite mo ang chess din, di ba, Tata Bert? Naglalaro ka niyan dati. Yan. Ang US National Oceanic and Atmospheric Administration nga pala, dineclare na officially ang start ng El Nino sa Tropical Pacific. Oh, saan pa lang, Tata Bert? Dineclare na nila, medyo talagang hindi, medyo mas titindi pang init yan, ibig sabihin na. Hindi pa po pala matindi. Hindi. Yan. Kaya mag-ready-ready din Yun, tayo. totoo yan. Ayan. Kahit may mga ulan, Tata Bert, in between, no? Pero, Meron namang ulan, pero ikaw nga mas mainit pagka, Ay, oo, yung singaw. Correct. Opo, ayan. So, yun lang naman ang maganda-gandang balita na at parang isang impormasyon na rin, no? Yes po. Dineclare na rin ng gobyerno natin ang orchids, ang orchid, waling-waling yung ating national orchid. Oh, Waling-waling. Yan. Maraming kasi na uri Klase. ng orchids. Orchid. Yung waling-waling mismo. Opo, waling-waling. Ba, may mga ganun-ganun po pala. Meron nga. Kaya po. Batiin ko lang po, Tata Bert, ang ating Sige, mga sige. viewers. Ba, 5,000 viewers. Si Ate Irene. Hello, Hi, good evening. Irene. At kanyang mga kapitbahay. 5,000
Panindigan natin. Miss Jos Caliano del Mundo. Ay, Diyos. Ayan, lahat ng mga kamag-anak niya. Miss Erlinda Omania. Ayan, at mga kamag-anak niya sa Bicol. Yeah. Maraming nanonood dyan. Saka sa elemental board. Ay, nag-umpisa na po. Natapertangan sa mga tingin. Ayan. Oh yes! Happy birthday po! Sa ating bayani. Dr. Jose Rizal. Yes. Oo nga po. Thank you po, Mamita, sa pag-remind. Hi, Joe! Happy birthday, Joe! Close sila. Type pa na ito, Berta. Joke pa lang tawagan. Yaya din bukas. Oo. Yeah. Ayan. Dr. Jose Rizal. Yan. Kinakanta ko pa noon yan eh. Rizal was born on June 19. Yan, kinakanta sa school mo na. Tanda ko pa hanggang ngayon. Okay. Ayan. So, happy birthday po sa ating, syempre, pambansang bayani. Yan. Yes. Bayani at bayani. Sabi ko kaya yung ano siya. Opo. Ayan. Okay, Tata Bert, ako very exciting ang ating pag-uusapan ngayong araw dahil alam ko medyo na-touch na natin ito before pero mukhang mas detalyado ngayon. Dahil, Saan na nga, no? Actually, balak natin hatiin ang tungkol sa subject matter natin na yan. First part ngayon, second part, yung huli. Sa ngayon, balak ko talakayin natin yung tatlo muna. sige po. Air elementals, Mhm. water elementals, and fire elementals. Tapos, sa next episode na yung yung second part, Opo. Yan. yung earth elementals. Masyado kasi malawak ang ng earth elementals. Sige po. Ayan. For sure, medyo, akala kasi natin, Tata Bert, kung inapagkwentuhan na ng mga Oo. matatanda, pero syempre dahil eksperto ka rin, dahil, di ba, sa mga, napuntahan nyo rin naman nila Ayan, at mga natulog. through experience, Iba sa na. kung pinalalaman natin yan, yun ang medyo isi-share natin sa kanila. Yes, ayan. Tsaka, magtanong po ha, open Oo, kami. magtanong kayo. Ayan. Kasi alam kong kayang-kaya sagutin ni Tata Bert yan. Pag hindi po, si Anje ang maglilista. Yeah. At itatanong natin. Pero, unang muna natin sa kanila, no? Ano ba yung nature spirits muna? sige po. Yung bawat lugar kasi, no? Nature, bawat nature Yes. na yan, may spirit, yung may sariling spirits na yung mga yan eh. Oh. Then, may mga nilalang na nakatira sa bawat ng nature na yan. Yun ang elemental. Okay. Yung iba kasi baka naguguluhan din, although related ang na yan, Opo. pero yun talaga yun. Oh. Bawat lugar, bundok, o kung ano man, iro, o kung ano man, may mga spirits na po yan. At may mga nilalang pang naninirahan dyan. Yun ang elementals. Okay. So, Tata Bert, parang, kumbaga, hindi pala sila lahat sama-sama. Kumbaga, parang silang may kontinente, may... Parang ganyan din. Parang tayo rin. No? Katulad ng ilog. Opo. Siyempre, di sa ilog na yan, may water elementals na yan, Yes. na nakatira dyan. May mga pampang dyan. Ay, opo. Yun Earth elementals na yan, Opo. minsan may hangin din dyan. Yan ang papasok ang air elementals naman. Kaya ganun ang nangyayari. Dami-dami. Mm. Ayan. Sige po, Tata Bert, take it off. Ayun nga, no, unahin natin ang air elementals, no? Yes po. Ito yung mga creature sa spirit realm ng air Yes. element sila naninirahan. Mm. Kasama dyan ang mga fairy. Air Ah. elements ang fairy eh. No? Kasama rin dyan yung mga diwata. Kasama rin sila dyan. Kasama na rin. Mm. ito. At kung alam mo siguro na may bundok tayo na makiling, si Maria Makiling. Maria Makiling. Oh, fairy yan siya eh, diwata. Fairy po pala. Mm. Kala ko, Tata Bert, talaga siya yung buong yun. Hindi, yun ang yun ang lugar niya. Mount okay. Makiling, kaya Mariang Makiling. Actually, may equivalent din yan sa Arayat eh.
Baka siguro hindi alam ng iba o nakalimutan na nila. Opo. Meron ding Maria sa parte ng Arayat. Oh. Ang lugar naman niya yung Mount Arayat. Si Mariang Sinukuan. So, sabi na, nakalimutan na ng iba yan. Opo, ako Ito, nire-remind ko lang kayo, meron din ganun. Uy. Si Mariang Sinukuan. At ganun din, kung ano si Maria Makiling sa bundok ng Makiling, ganun din si Maria Sinukulan sa bundok ng Arayat. Okay. Yan sila mga diwata yan. Yan. Belonging to the air element. Oh, sige po. Mm. So, paano sila tatabit? Protecting. Yes. Oh. Yan ang kagandahan sa mga sa mga elementals. Ang talagang purpose nila, tungkulin nila ay ang alagaan mismo. Yung ating environment. Yan. Yung natural resources, yan ang numero uno nilang inaalagaan. Ito na, tapos Sige po. papasok naman tayo sa water elementals. O, ano ba ang, ang tawag dyan? Undines. Ano pa tatabit? Undines. Unding sa Tagalog. Unding, ayan. Ito yung paborito ni Senyor Then actually, nagkaroon siya ng encounter dito Oh. sa Unding, sa Saan Unding. Ano pa natatandaan nyo? Yung isang artificial lake dito sa may, Laguna. sa Laguna. Oh. Ano bang lugar yun? Kalimutan ko na eh. Hanapin ko tatabit. Nung nagpunta kami noon, I don't know kung kasama rin kayo noon, artificial lake yan na ginawa. Diyan na, ayun, Kaliraya. Yes. Okay. At dyan na encounter ni Senyor mismo yung isang unding. Nagmamahinga kami doon sa parang balsa si Senyor dyan, biglang bulasaw yung tubig na Islas, parang Ano? islas. sumulpot ang ganyan yung unding na face to face nakita niya ang itsura. Oo. Kasi gawag-gawag. Kaya paborito yung kinikwento ni Sinyo yan. Talagang harapan. Kami, ang narinig lang namin yung sigaw ni Sinyo Paglabas namin. Talaga po. At buti na, ano ba hindi na naglag si Senyor or something? Hindi naman. Yun, talagang face to face siya. Kaya lagi niya yung kinikwento yan. Yung Opo. unding nga, yung unday. So, kung ano yung nakikita sa pelikula tatabit, na-confirm ba ni Sir na ganun po itsura? Oo. Parang ganyan. Oo. May pelikula na sinabi niya na yung itsura na Kanya nagpakita. ganun-ganun Ang kaibahan lang medyo slimy, sabi ni Senyor, yung itsura ng At ako naman, hindi ko naman na-encounter, no? Kung natatandaan nyo, merong isang bata pang artista noon. Ah, yes. Hindi na natin mamagitin. Ayan. Nagkaroon sila ng Shooting. shooting ata sa isang lugar sa San Miguel, Bulacan. Opo, Bulacan. Just so happen, may nangyari doon sa sikat na artista nito na naka-apekto sa kanyang health. After a while, then nagpera nga kung ilang panahon, Opo. namatay yung sikat na artista nito. Just so happen na sa isang episode ng Channel 7, ako ang pinadala rin doon ni Senyor kasama si Nomer. Oh. Doon sa isang lugar na pinuntahan namin, kung tawagin yun Madlung Cave. Punta kami ng Madlung Cave. Opo. Pero bago yung Madlung Cave, merong isang parang lake na maliit doon. Parang lawa. Nagtataka ko, nararamdaman ko ako. Bakit parang may presence ng elementals dito? Pero sabi ko, hindi duwende to Oh. Hindi duwende. So lakad kami. Sabi ko kay Norman, wala ka ba naramdaman? Sabi niya, parang ang meron Ako, ang kutugpin, pero hindi duwende. Punta kami doon sa may kuweba. Nagtungkit. Opo. Sabi ko, alang niya. Ito yung paborito ni Senyor Unding Ano yun doon? Oo. Ang unding kasi, water element sa sariwa, sa Fresh? fresh water. Iba yung sa salt water. Oh. Sa salt water, yung mga syoko, yung mga Serena. serena, yan. Yes. Pero sa fresh water, yun yung unding. Doon, ramdam namin doon.
Saka namin narinig yung kwento tungkol doon sa artista. Nagawi pala sa lugar na yun. Ako, yun ang mahirap ta. Tsaka dapat, opo. Tsaka, kumbaga, pag pupunta ka po doon, Tata Bert, usually, di ba, kumbaga, yung pagpapaalam ka, yung gano'n. Actually, doon yan, no? Yung mga TV, noon, pagka iniimbita, tuwan-tuwa sila pagkasama kami ni Senyor. Oh. Either si Senyor nandoon or ako. Opo. Bago kasi mag-start ng shooting or kung anumang activity sa lugar, meron kaming special ritual prayers na ginagawa Yun. para ligtas lahat ng ano. Yes, opo. Kaya tuwan-tuwa yung mga channel yan pag kami ramdam nila safe na safe sila. Opo. Totoo naman, Tata Bert. Kasi wala naman, kumbaga, yung mga pinuntahan nyo, very, after nung shoot. At pati sila, yung mga crew, yung mga nakikita din sinasabi lang, naramdaman nila. Yes. At wala silang nararamdaman takot. Opo. Feeling safe sila. Yes. Yan. At, ayan. Sige po. Loading lang po. Ayan. Good evening po. Thank you po sa mga tanong nyo. Ito po. Tanong po ni Ms. Jos Calendel Mundo. 5 po ba ang elements? 5 daw po ba? 4. 4. So, air, water, fire, Earth. earth. Air, water, fire, earth. Yes po. Di po ba mermaid ang tagabantay ng dagat? Hindi naman sabihin na natin tagabantay, kundi tagapag-alaga. Ayan, ng dagat. mas maganda po. Mermaid, merman, yan. Shokoy, sirena. Kaya pala mermaid. Mermaid. Meron, merman. Yung shokoy naman yun. Yes. Eh, yung shoket, Tata Bird. Ano yan? LGBT. Yan. Pwede kasi baka sila may version din mo. Yan. From Ate Ginay, kapag po ba, ganun tanong, kapag po ba nakatuwaan ng elemento, pwede sundan kahit nasa ibang bansa na? Yes. Taray, walang visa tsaka passport, libre. Pwede. Pwede. So parang na-attach rin po pala sa humans. May isang may isang artista rin na nakalimutan ko ng pangalan, taga Mindanao. Opo. No? Merong natuwa sa kanya na duwende. Sa Mindanao na yan. So parang sort of nakagiliwan siya. Nung mapunta siya dito sa Manila, Opo. kasama niya sumama sa kanya. Nang hindi niya alam. Nagtataka siya noong natira siya sa isang condo unit. Oh. Tataka siya. May kumukopya ng mga boses ng parents niya, pati boyfriend niya. Artista rin boyfriend niya, di ko lang ma-mention na. Kinuha, may kumakatok na gano'n. Pagbukas niya, wala naman. Ang may gawa yung sumunod sa kanya elemento na nagiging nag-ano ng, ang tawag dito, doppelganger. Nagdo-doppelganger. Pero hindi naman, Sige. Hindi naman po harmful. Hindi naman. Binabantayan lang talaga siya. Binabantayan siya. At yung babae, alam niya noon na meron, pero hindi niya alam na sumunod. Nasumunod. Nasumama. Sinabi ko ako, meron sa'yo na isang duwende doon sa lugar na inaano niya. Ay, tama Ay po. po, meron nga po. May nagsabi ng ganun. Sumama sa init din, di ba? Ay, gulat siya. Oo. At yun ang may gawa ng mga sa iyo, yung mga karamdam na ganyan. Yun pala. Ayun, ginawa namin pala kung paano na may ritual. Ritual po naman. Opo. Okay. Thank you We po. don't know kung hindi na umulit yung ano na yun. Opo. Baka dun pa data kasi baka lang pamasahe pabalik. Yung mahirap, di ba? From Ate Ginay po, may nag-gain experience pa ako dyan sa Maria Makiling yung high school ako. Talagang marami. Marami yan dyan. Lugar talaga yan, Banahaw, Ciudad Verdadero. Dami. Si Mamita, alam ko Tata Bird, bata pa lang siya. Gusto ko sabihin sana maliit pa lang siya, pero maliit pa lang. Nung bata siya, yan.
Meron na po siya. Hanggang ngayon, nasa bahay po. Kasama niya. Meron ganyan eh. Meron Oo, ganyan. kasama niya. Nakita ko siya. Yeah. Ayun. Tapos nagkagulatan sila. Sinong duwende sa atin? Pareho. Nagulat din yung duwende niya eh. Ikaw ba duwende? Ayan. Meron Meron pa isa, ganyan eh, Tata dali. Bert, hindi pa rin siya. Ay, ako po pala. Ah. Ang duwending itim. Ayan. Ang pasaway na anak niya. Yan. Sige po. So, yun Tata Bert. Kunding, mga diwata, mga sirena. Yan. Ang water element yan eh. Ah, Sila yan. dami pala. Actually, marami Sige po. pang creatures yan, no? Hindi lang natin na encounter o pero minsan laman na sila ng mga folklore, legend, o kung ano man ang mythology, something like that. Oh, may question po ako Tata Hmm. Bert. Would you consider aliens as elemental or hindi? No. Parang, iba. Pero may ako hindi eh, no? Dahil just so happy na hindi naman sila spirit eh. God's creation daw ba siya sila. Kaya nga elemental eh. Ano yan? Opo, Miss. Elemental spirits. Yes. Kahit na yung tiyanak, sinasabi nila na elemental, hindi elemental ang tiyanak. Ay, opo. Ako, tama. Bakit Ako, ka sir. mo? Dahil may human, ano yan, origin yan. Yes. May embedded something. Ay, tama po Tata Bert. Agree ako sa iyo dyan. Ayan po. Sige po, tanong lang po kayo. Oh, ito po. From Miss Joss, yung tagabantay ng dagat, alam po ba nila ang nangyari sa mga basketball player na namatay sa dagat? Posible. Yes. Ako rin. Posible. Actually, no, maraming namatay sa ilog, sa dagat. Yung tinatawag nilang nanghihila. Nanghihila. Totoo po yun. Basta pag nagustuhan ka. Kaya kung saan ka man pumunta talagang kinakailang bakasyon, Yes. maliligo or whatever na ano, mag-pray muna. Opo. Kung nga pala, no, isang bagay, kung bago lang kayo pumupunta sa isang lugar na pupuntahan nyo, magbigay galang kayo sa elemento. Sabi-sabi. Importante po yan. Turo mismo ni Senyor yan. At yan ang ginagawa po pagka, lalo na pag may nag-iimbita sa amin, Opo. unang-una kong ginagawa yan. May una ko na lang, although parte ko ng Earth Elementals, para lang maisabi ko, no, Opo. yung kahalagahan nung magbibigay ka muna ng paalam, respeto doon sa lugar na pupuntahan mo, sa mga elementals. Yung pinuntahan namin dati sa Nueva Ecija, may mga kasama kong kabataan yan, isa doon si Raprap, adulto ko si Mac yung kasama, Opo. pero kasama ko rin si Romer. Ang ano yun eh, may isang lugar kasi doon na bahay. Ipakiklense yun eh, bago patayuan ng bahay. Ano yun, isang lugar na wala ng bahay. Then ipakiklense yun para matayuan ng bahay. Opo. Eh di papunta na kami. Pag hintunong ba namin doon sa tapat, nagtaka ko parang hindi kami welcome doon sa lugar. Akong ganyan. Bakit kaya ganito? Mamaya-maya, nung pababa na kami, may narinig ako. Pugay. Yun ang ibig sabihin. Yun ang isang ano, narinig ko yan ha. Pugay. Okay, sige. Kaya pagbaba namin, instead na pupunta muna kami doon sa lugar, nung nag-imbita namin, doon muna sa lupa, pinabuksan ko yung ano niya. Tapos, gumawa muna kami ng ritual ng pag-introduce ng sarili namin sa ano. Opo. Nung matapos namin yun, gumanda na yung ano. Importante. Kaya sa tama yung sabi ni Silvio. Yes. Si Silvio may sabi niya. Opo. Respeto kasi. Respeto. Kumbaga, i-consider yun na, yung parang tayo din, pag pupunta ka sa bahay ng ibang tao, Tata Bert, nangyari po sa akin yun sa boss. Paano? Opo. Sabi niya, Pugo. Hindi ako kumakain ng pugo. Binili ko yung fish crackers. Naalok pala. Sabi ko, ha? Hindi ba ako pugo pala yun. Isip akong bus. Ako Tata Bert, may experience. Grade 2 ako nun. Since taga Maynila ako, pag piyesta sa Rizal, umuwi kami.
Pupunta kami sa ilog kasi tuwa ako may mga makakapag-fishing. Sinasala ba yung mga maliliit na isda. 5 kami. Tapos, hinahanap na ngayon kami ng mga nanay at mga auntie-auntie. Opo. Tapos, kami 3, dito lang kami. Ay, Sige po, Mamisa, para marinig. grade 2 ako, nandun kami sa tabing ilog. Kwantuwa ako dahil taga Maynila ka eh. Sa Maynila, wala namang ilog na gano'n. Kwantuwa ako. So, 5 kami bata. Yung 2 kasama namin, pumunta sa medyo dulo. Pero ako, alam ko na kasi may ritual, nakikitabi ako agad. Siguro sila, hindi nila alam or ano, excited lang siguro. Nung dumating na yung ibang parents, sinahanap daw yung 2. Eh kami nandun pang 3. Ay. Sabi ko, nagpunta po sila doon sa dulo. Eh kami dito lang. Hindi na po lumitaw yung 2 kalaro. Awan ng Diyos, buhay pa ako. Totoo yun sa ilog, no? Sa nagdagat, talagang nangunguha minsan, lalo pag nakrusunadahan ka. Thank Hindi ako personal na tatabay. Thank you. Malaki pa akong gagawin. Thank you very much. Thank you, Yan, Mamisa. totoo yan. Kaya may mga balita na gano'n eh. Narinig ko lang sa nanonood. 8 years old ako. Ay, grabe. Kaya yan babala na sa inyo, mag-outing kayo, bigyan nyo ng respeto muna yung lugar mo. Magsabi, introduce mo yung sarili mo. Remember, hindi na lang sa lugar nga na ganyan, sa bahay mismo. Yes. Opo. At tatandaan mo, umalis kayo noon. Yes. Pinagbantay nyo si sa bahay. Eh, hindi naman yun naipakilala si Nilda. Oo, Alam naman may lugar doon. Ay, ko naalala. Si Nilda tumawag sa akin, disporas. Sabi niya, Tata-Bert, ano ba itong gagawin ko dito? Bakit nasa ka ba? Nandun nga sa bahay nila Melinda. Bakit? Ako nga magbabantay dito. Ganon. Hindi ka ba in-introduce nila Melinda dyan sa Ay, hindi ko. Basta punta lang dito. Okay, so pakilala mo sarili mo. Sinabi ko sa akin anong gagawain. Yun, nakatulog na siya. Nakita yung sarili niya, tumawag yung salita. Kasi alta na sa kusina. Thank you nga po, Tata Bert. Ayan. From Ate Ginay, nagtaka po ako bakit sa kanal ako mag-aalay. Sa makiling nangyari yung gubat yun, hindi naman tubig. Tapos, totoo po pala yung undi na pinalabas sa Shake, Rattle, and Roll. Ay, meron yan mahaba si Gina. May ano po. Sige po. Yan. Ayun, yun daw yung experience ng high school siya, Tata Bert, yung sa kanal siya nag-aalay. Bakit sa kanal? Hindi po pala. Hindi pa po naglalo dito. Ito po. Thank you, Miss Linda. Ito po. Noong nag-field trip po kami sa Los Baños, sa Maria Makiling, napatid po ako sa ugat ng isang balete. Tapos po after nun, pag uwi namin, sumama na pakiramdam ko. Tapos po nagkasugat yung paa ko. Una, akala ko normal na sugat lang hanggang sa nagnaknak yung paa ko. Tapos ang bilis po kumalat ng sugat na magayong paa ko at sobrang baho. Sabi ng iba, alipunga daw po yun. Pero grabe tinagal ng sugat ko sa paa. Halos di na po ako makalakad nun. Ilang buwan po ako absent sa school kasi di po ako makalakad. Sabi nga po, puputulin na daw po pa ako. Pero nung nagpunta po kami sa albularyo sa may Fortunata Village, sabi, may natapakan daw po akong elemento. Kaya mag-alay daw po ako ng itlog at halad tuwing alas 6 ng hapon ng Martes at Biyernes. Di man daw ako makabalik sa Makiling kahit doon na lang daw sa tapat ng bahay namin sa may kanal. Yun pala yun. Yun po pala yung kanal. Basta doon sa ritual na gawin, babanggitin mo yun eh. Kung bakit doon mo ginagawa. Pwede. Sorry ka. Humingi naman po manhin. Tama. Ayun po. Ayan. At dahil po dyan, Tata Bert, mayroon kang alay na kanta. Para naman. And we're speaking of tungkol sa nature, Yes. isa tungkol sa natin, kalikasan. Yan, maganda. Palakpakan naman po natin si Tata Bert.
napapansin sa iyong mga kapaligiran. Kay dumi na ng hangin, pati na ang mga ilog natin. Hindi na masama ang pag-unlad at malayo-layo na rin ang ating narating. Ngunit masdan mo ang tubig sa dagat, dati kulay asul, ngayon'y naging itim. Ang mga duming ating ipinalat sa hangin, sa langit, huwag na natin paabutin. Upang kung tayo'y kumano man, sariling hangin sa langit natin matitikman. Mayroon lang akong hinihiling, sa ating pagtanaw sana ay tag-ulan. Gitara ko ay aking dadalhin, upang sa ulap na lang tayo magkantahan. Ang mga batang ngayon lang isinilang, may hangin pa kayang matitikman. May mga puno kaya silang aakyatin, may mga ilog pa kayang lalamuyan. Bakit di natin pag-isipan ang nangyayari sa ating kapaligiran? Hindi na masama ang pag-unlad, ngunit kung nakakasira ng kalikasan. Darating ang panahon, mga ibong gala ay wala nang madadapuan. Masdan mo ang mga punong dati kay tatag, ngayon'y namamatay dahil sa ating kalokohan. Lahat ng bagay na narito sa lupa, biyayang galing sa Diyos kahit kung ika'y wala pa. Ingatan natin at huwag nang sirain pa, pagkat pag kanyang binawi tayo'y mawawala na. Mayroon lang akong hinihiling, sa ating pagpanaw sana ay tag-ulan. Gitara ko ay aking dadalhin, upang sa ulap na lang tayo magkantahan. Yes! Palakpakan naman natin si Tata Bert. Yeah. Ang ganda ng kanta Tata Bert. Ganda ng Sinasabi ko, mensahe niya. yes, Ganda ng mensahe. lahat iyan, nandyan na, kahit ikay wala pa, gawa ng Diyos lang. Oo. Yan. Alagaan na lang natin ang ating kapaligiran. Yes, yun talaga. Respeto natin yung ating kapaligiran para yung ating mga anak, mga apo, sa pagdating na andyan pa yan. Yes, tama. Ayan po. Ayan. Tanong lang po kayo Sige ba Tata? And I hate to say this, no? Yes po. Yung sinasabi nilang development, progreso sa bandang Baywalk, Oh, yes. hindi ko po nakikitang development o progreso maganda. Ang tingin ko po doon, white elephant. Lalo na yung yung Dolomite Beach. Ay, grabe. Grabe yun talaga, Tata Bert. Ay, nako. Ganda. White elephant Kasi, na proyekto po yun. Tata Bert, kasi yung natural, parang gigibain mo, sisirain mo, lalagyan mo ng bago, lalong hindi siya. Huwag natin kakalimutan, living things pa rin po. Correct. Yan. So, Correct. ayun po. Ito po, Tata Bert, nag-comment po si Miss Joss. Buti na lang, andyan si Tata Bert, Kuya Jimmy, and groups na tumulong kay Lovely. Kaya magaling na si Lovely dahil umakyat siya sa Mount Banahaw. Yes. Yan.
Yan kasi, may kwento ko na lang, Diyos, no? Yung anak na si Lovely nga, magaling na teacher yun na ano. Yun nga, kasama nung pumunta sa bundok na yun, sa Banahaw, naapektuhan siya ng ano doon. Kaya nagkakursunada sa kanya. So, tinala na siya rito, ilang linggo rin na gano'n yan, talagang gusto namin tulungan. Balak namin magsagawa ng isang cleansing bath. Ang problema nga, hindi natin magawa rito ng gusto. So, noong December, pinuntahan namin doon sa bahay nila. Ako, si Jimmy, si Fred, si Rosalie. Opo. Pagpunta namin doon sa ano yun, nung ginagawa na yung ritual, sabi ko, na ano ako ng kapo. Pambihira ka ako. Diyos, alam mo ba, hindi lang isa to ha, dalawa. Dalawa yung nakakursunada sa kanya. Kaya pala sabi ni Diyos, kaya pala Tata Bert, pag yung anak ko nagtatawag ng mama sa akin may isa tumatawag din ng mama rito, may tumatawag din dalawa. Yun, nagawa natin ang paraan, tulong-tulong, napakiusapan, bumalik na siguro sa pinanggalingan na din. Bumalik maganda ng ano. Salamat sa inyo, Tata Bert, Ganun na na. ano. Ayan, si Diyos na mismo nagkwento. Opo. Grabe. Yan. From Ate Ginay. Di ba po magkaiba naman ang elemento sa gubat at elemento sa dagat? Magkaiba talaga. Sa gubat kasi, maraming uri na elemento dyan. Pwedeng may air elements dyan, earth element, pwedeng fire element. Sa dagat naman, water element. Oh, yes. Yan. Ito po, Tata Bert, mukhang continuation po. From Ate Ginay po. Tapos po, nung pang ilang araw na namin, nanghingi po kami ng mangga sa kaibigan niya. After po namin kainin yung mangga, sumakit siya namin. At nagsuka po kami. Ako po, di masyado napuruhan kasi hinaplasan ko ng healing oil ni Sir Anthony. Tsaka may baon po ako laging oil at luya ng time na yon. Sabi ng manggagamot doon, nabalis daw kami. Hindi kami pwede bumalik ng Manila hanggat hindi kami nagiging okay. Ayan. Pero at least naging okay. Opo. Dagdag lang po ni Ate Gina. No, nagpunta po ako ng probinsya ng best friend ko ng college sa San Joaquin, Iloilo. Sabi ng tita niya, wag daw po ako hayaan maglakad-lakad sa gubat mag-isa. Yes, tama yun. Kahit sa likod bahay nila na madaming puno ng kawayan at mangga. Sabi po ng tita niya, habulin daw po kasi ako ng elemento. Yeah, meron ganun. ganon. Meron. Lalo na, yung balat mo ay parang krema. Oh. Iba puti, yan ganyan. Mahaba buhok. Tsaka ang ganito. Ay, ano po yun? Walang ganito. Hindi, ang ano kasi, ang elemento, lahat ng uri ng elemento, pwedeng mag-transform bilang tao. Itsurang tao. Pero malalaman mo lang na elemento siya, wala to. Ang tawag, piltrum, pala itong tawag ko. Wala itong lubog. Wala. Anong tawag? Piltrum, parang gano'n yan. Totoo, basta itong lubog na ito. Oo, yan talaga. Wala yan. May nakasakay ako sa bus. Oh my God. Wala. Nag-adoration talaga eh. Yan ang ano lang. Sa totoo lang, obsession ng mga elementals maging tao. Kaya now, naiintindihan na po natin. Thank you, Tata Bert. Buti binanggit mo po yun. Kaya i-respeto natin sila para hindi ka makursunadahan. Sige po, mamita. Sige po. Sorry. Iwan ko na lang. Huwag pong tumakad. Yan. I-share ko yung kay Kuya Bimbing. Ano araw mga 1960s, meron siyang girlfriend kasama namin sa bahay. Nakursunadahan pala siya, doon pa lang sa probinsya. Ayaw siyang paluwasin, pero pinilit niya. Ayan, habang nakatira siya sa amin, parang
sumama sa kanya. Oh. 3 araw siya natutulog. Ika-4 na araw, gigising. So, siyempre wala kang nagawa, hindi namin alam kung anong gagawin. Pinabalik ngayon sa probinsya. Pagbalik sa probinsya, ganun pa rin. Tapos, nung nagkaanak siya Nung nagkaanak siya, elemental na, may mga ngipin at saka mga bambuhok. Pero nung lumabas, patay na, pinalibing. Tapos, kumaga, talagang sinapian na siya. Yung pangalawang anak, ganun din, ganun pa rin. Hanggang nag-second. Yung pang-third, normal na. Kasi mahaba ng ngipin, tapos ang haba ng buhok. Yun. Si Tito Ben, yung kumbaga, Yan ang isang malaking ini-question ng iba. Pwede bang Yes. magkaanak ang isang elemental sa babaeng Opo, yan. ganun? Biologically speaking, scientifically, hindi uubra. Yes. Dahil wala yung tinatawag na gametes. Ano yung gametes? Eggshell. Oh. Tsaka yung isa pa? Sperm cell. Sperm cell. Yan yung gametes na kung tawagin. Gametes. Kailangan, wala kasi yun That Opo. spirit na yung isa Yes, 100%. Pero dyan magtataka ka. Bakit nagkakaroon talaga? At sa totoo lang, may isang pasyente tayo noon. Yan, sige po. Para sa tayo kay Direct Sandra, para i-flash sa screen. Hinaharap ko lang sila po. Okay lang po. Pero matagal-tagal na rin siyang wala rito. Ito ini-interview ni Sinyo. Yan po. Sige po. Nabanggit ko na rin ang pangalan, no? Si Pablo, si Mang Pablo. Nakita si Tata Bert. Yan. Si Mang Pablo, kita na. Yan si Mang Pablo, ini-interview ni Senyor. Anak po yan ng duwende. Si Senyor mismo nagsabi ng dilag, ang kaibahan kasi yung puso niya wala doon sa talagang pwesto, diba? Nasa Sikmura. Nasaan po Tata Bert? Dito rin, pero wala yung dito talagang pwesto sa iba. Sa Sikmura. Nasa baba. Nasa baba Nasa yun. Sikmura. Thank you po, Miss Sandra. Mang Pablo. Ay. Grabe. Parang naalala ko siya, Tata Bert. Matagal-tagal nga naman yung napupunta. Pupunta dito lagi yan. Yes, opo na. I-imagine ko, Tata Bert, pag anak ko ng duwende, parang akala ko maliit lang din, hindi pala. Hindi. Depende lang. Depende. Yun lang inaano pagtataka ka dahil papaano ba namang espiritu yung Opo. papaano, pero hindi natin malaman. Yeah. Ako kahit ako, hindi ko rin maipaliwanag. Pero merong mga pangyayari na ganun talaga. Ito may invento ni ating kanina, tapos ito pa yung pinakita ko sa inyo yung picture na ito. May mga, at ilan pang mga istorya na ganun po nangyari. Talagang ang elemento tsaka nagkakainlaban. Dito pala, no? Yan, kaya nga minsan may mga white lady lumalabas. No. Opo. May kwento ko na rin yung isang Sige po, pangyayari noon sa San Miguel. I think San Miguel din yun. Ang kasama ko naman doon si Ruben. Channel 7 din. Pumunta kami doon sa isang lugar dahil sa napapabalita na white lady na dumudungaw doon sa isang Spanish na time na bahay pa. Doon sa may dumudungaw doon ng babae. Pero wala, pag inaan na wala naman. Inalam ko yun siyempre. Opo. Nung inikot ko yung lugar, sabi ko kay Ben, may napuna na kagad ako yung puno sa tapat ng bintana. May nakatira dito ka. Tapos sabi ko kay Ruben, Ben, pag nag-ritual mamaya, bababa ka, hawak mo yung pibisikan mo yung paligid dahil may mga lalaki na ibang elemento. Sabi ko sa kanya. So, nag-ritual na kami sa taas. Opo. Yun nga, nag-ritual. Sinabi ko kung ano yung mga nasasagap kong info. Yung babaeng nagpapakita na white lady doon,
nakatira dati doon sa bahay na yon. Nagkainlaban sila ng isang elemento doon sa puno na nasa Grabe. nagkainlaban. Pumalat yung balita na yan doon sa buong lugar nila. Kaya yung babae, kinuha niya ng mga kamag-anak ng parents ay nilipas sa iba. Namatay yung babae doon. Ano. Bumabalik-balik pa rin siya doon. Yun, kaya may white lady doon. Oh, so sila rin pwede rin magkainaban kasi akala ko yung tayo lang yung buhay. Pati pala yung kabilang buhay. Ito, ang maganda yung sinabing, yung caretaker, Opo. sabi nung matapos na yung report, nilapitan ako, Sir. Pati yung director nandoon eh, Sir, alam niyo yung kinikwento niyo kanina, habang yung sa ritual nga, yan po mismo sinabi sa akin ng lolo ko. So, ano talaga? Kaya tawa ng tawa yung director na. So, legit po talaga. Baka hindi na ano sa kaso. Oo. Kaya bumabalik. Kaya bumabalik. Ayun, kahit ang ginawa na, gumawa na rin ako ng ritual para tanggapin niya. Opo. Na siya. Grabe. Yun, yung mga istorya na isa. Grabe mo. Bakit may tanong ako? Ah. Bakit Balete ang laging Ayan, titirahan? Balete, acacia, paborito nila yan. Hindi ko alam. Siguro matibay, no? Kaya yung ano nga kasi, yung balete kasi kahit sa pader lang eh. Opo. Kaya niya. Maano yan, oo. Yan nga yung sinabihan ko si yung basketball player na si Taras. Benji para Si Benji po. Taras, nasa korehidor kami noon. Opo. Naglalakad kami doon sa may ospital ata. Yung pero giba na. Eh may sabi ko, kita mo yung hiyabag ng ng mga sundalo dati, hindi dito pa. Oh. Pero wala naman, pero may nakikita mo yabag. Tapos tapat-tapat kami doon sa isang puno ng balete na tumubo sa pader. Sabi ko, Benji, matangkad ka pero meron mas matangkad sa'yo na kaya niya. Sabi ko, Naglalala din siya, no? meron mas matangkad sa'yo na katira dyan. Grabe. Ayun. Ayan. Thank you po, Miss Linda. Ay, ito po. From Ate Ginay. Kasi po, nagbabakasyon kami at magubat, may naamoy po akong kakaiba. Sobrang bango. At minsan may bigla na lang parang alitap-tap na susulpot. Tapos ay makikita ako isang pirasong pakpak. Yun, pwede na eh. Nung nagbakasyon kami sa Mallorca, sa Spain. Kahit saan po kami magpunta, nakakaamoy ako ng kakaibang bango. Tapos makakita ako ng pakpak kahit pa nasa dagat kami ganun. Ano po kaya yun? Kasama mo si Anthony noon. Yung Anak anak po niya. Ginay, kasama rin si Anthony noon, si Ginay. Sige po, antay natin po yung sagot. Ayun. Yan. Ayun. Meron ganyan talagang pag nakursunadahan ka, lalo na yung energy mo na Opo. susunod talaga sa iyo. Bukod pa tatabert sa yung kutis mo, maputi. Tapos, ano po dito, nakursunadahan ka. Ay, sorry, tatabert lang. Ay, kasama daw po kami ng asawa ko at ng anak ko si Anthony. Sabi ko ni Ate Gina. May sumusunod kasi kay Anthony. Kaya yun. Nakursunadahan. Pero hayaan mo lang din mo maano si Anthony. Maganda nga may bantay siya. Yes. Yun pa. Yun naman yung maganda doon. Ayun. Ayun po. Ay, yung tinatanong ko po, na, mamaya po, babalik. Wala yung tinatanong. Wala. Oo po, na technical difficulty rin po yung utak ko. Ano yung tatanong ko po? Ayun po.
Bumalik na. So, yung bukod sa maputi, Tata Bert, or nakatuwaan ka, ano pa pong mga pwede? Maganda kumanta. Buti na lang! Alam niya na! Alam niya na talagang kaya bakit si Mama ang may duwende. At hindi ako. Thank you, Tata Bert. Siyempre, kukain ka dyan. Ligtas ka na. Ligtas. Mark safe. Ayan. Hindi. Pero hindi naman ganun eh. Kasi bantay sa bahay din yung duwende ni Mama. Kaya thankful. Tsaka Tata Bert, yung iba pa doon na elemental. Alam ko may mga kasama kami. Kaya pag-aalis po kami, aalis po kami. Hindi makaalis-alis. Kaya kapag aalis po kami, o pakibantayan po yung bahay. Ayan, totoo naman. Totoo, Tata Bert, kasi ang kwento ng Totoo. yung isang kapitbahay po namin doon, kaibigan ni Nathan, nandito kami sa center lahat. Akala, uy, nandiyan ka pala kanina, ganyan. Wala kami pong araw, may nakita siya. Kaya ako, hindi confident ako na kunwari, kahit, ano nangyari, kunwari, iwan lang namin, accidentally nabukas yung gate, o yun. Hindi. Meron tayong bantay siya. Yeah. Tama yun. Yes. Ayan, actually, yan ang gustong-gusto nila. Yung i-recognize mo, i-respeto mo na nandiyan sila. Gustong-gusto nila yan. Mapapamahal sa iyo yung mga ano nila. Totoo, Tata Bert. Kapag kumakain kami, talaga, uy, kain tayo. Naalok mo siya. Opo. Tsaka totoo, Tata Bert, lagi namin naalay ng chocolate. Talagang may kagat. Oo. Tsaka hindi nilalamig. Opo, yun. Hindi nilalangga, may kagat. Totoo yun, Gina. Pinagbintangan po nga ako ni Mama. Sabi ko, alam ko namang matakaw ako, pero, joke lang. Pero, yun, nakakatawa. Kasi, naramdaman din nila, na-appreciate mo sila. Diba? Yan, gustong-gusto nila. Gustong-gusto nila yan. Ay, ito pa. May question pa si Ate Ginay. Doon po ba nagsimula yung sumusunod kay Anthony nung nagpunta kami sa Villa Alessandra? Villa Alessandra. Sa Tanay po, Tata Bert. Hindi ko na kung saan nag-start eh. Pero, laging sumasama sa kanya yan. Pag ano po ba, Tata Bert, pag mga bata, mas natutuwa ang mga elemental sa kanila. Kasi siguro bata, Meron ganun. malaro. Meron ganun. Lalo, sa bagay, yung mga bata na lalo yung batang babae. Lalaki naman pero bihira sa lalaki, pero meron. Meron ka rin. Si Kuya Mike mo, Opo. yung malaking mangga sa tapat ng bahay sa gilid. Opo. Pababa. Hindi mo yun mayapos. Meron na kuweba doon, tinatawag si Kuya Mike mo. Sumama ka sa akin dito. Makarating ka ng paraiso. Parang gano'n sabi. May ganun. Baka hindi ka na makalabas sa Ayun, Tata Bert. So, din, or babala din sa marami. Pag may, yan, Pag may invitasyon, pwede namang tanggihan ng maayos. Opo. Ayan. Yan ang isang nila, parang pasensya na sa mga elemento ko sabi kong trap. Opo. Nanliligaw nga sila diba? Ay, opo. Siguro mga 5'6" si Kuya mo. 5'6". Years old. Ay, kala ko, nag-ano siya ng 5'6" tubo. 5'6" si Kuya. Ay, yung high. 5'6" years old siya. So, meron talagang ikaw po, Tata Bert, yan. Matanong kita, meron ka po ba rin kasakasama? Kasi di ba minsan mag-isa ka po sa bahay. Pero hindi sa akin mismo kwarto, yung kabilang kwarto. Doon lang, nung lumipat ka po ba doon or nung bata ka pa? Hindi, ngayon. Ngayon na yun. Yung unit na. Yung unit yung mismo, katabi ang may unit. laman na. May laman yun. At maraming laman. Dumami na. Dumami na. Pati yung nandoon dati sa ilalim na nakisama na rin doon. Matawid. Pero ginawa lang ko silang tumawid. So, pwede pala, Tata Bert, din sabihan sila ng gano'n. Pwede naman. Dahil pati yung pinapakilaban nila si Caro noon Ay, opo. Pinariningan ko ng kapo. Maigi-igi nandiyan kayo. Hindi ko kayo inaanuhan. Dahil pag sumobra na kayo, lumampas kayo sa boundary, mawawala kayo dyan.
Alam naman nila kung ano yung kakayanan ng tao. Yes. Opo, tatay. Yun. Ayun, grabe no. Ang daming ano talaga. Yung tubig ko nga lagi nag-iipon ng tubig, Opo. malaking lalagyan ng ganyan Ilang araw na, pagtingin ko minsan wala na sa ganda ng ganyan. Ako, nung pumunta ko siya, kala ko ginamit sa paglinis ka, hindi naman daw ako. Ay, hinala na ako doon. Pinapakilaman yung tubig. Sinubukan ko uli. Ganon. Kalahati naman ngayon. Siguro kailangan din lang tubig. Ganon. Pinagbigyan ko na, okay, sige. Isang timbang tubig kayo araw-araw. Hanggang dyan lang. Ngayon ba nababawasan? Kanina hindi ko natingnan. Okay na pa at least hindi. Saka naman hindi nabawasan yung tubig. Nung nag-offer ka na ito talaga. Yes po. Sige, tayo. Dako siguro pangangailangan kayo sa tubig. Baka nga Isang po. balde araw-araw. Okay. Nanginginig ka. Opo. Siguro nga. Baka may pangangailangan sila. Opo. Parang matatagod. Bakasyon kami sa tanay, mga 1 week. Ganon. Tapos, nung uwian na, 3 o'clock pa lang nag-ready na ako. Kasi gusto ko, alis kami doon mga 4, 5 para iwas sa traffic. Nung nandun ako sa lababo, naghuhugas ako ng kamay, may bumato sa akin. Yung plastic ng yelo, hindi pa buo. Opo. Binato ako sa likod 2 beses. Basa ako Tawag ako kay Pino. Opo. Nagulat din siya, ate, ba't basang-basa ka? May bumato sa akin. Parang ayaw mo na Walang akong malis. alisin. Yes. Pwede yan. Pwede. Ako, babalik naman ako. Sabi ko ganyan. Sabi ko, nakatuwaan niyo ako. Okay lang Opo. naman. Yun nga. Kasi akala nila, kasabi mo sila. Tapos nasira yung van. Talaga hindi kami pinaalis. So after the following day pa kami nakalis, Ay, dinala. ano talaga. Nagsundo ng mechanic. That could be a protection. Oo, yun nga. Di ba po? Na baka sa along the biyahe, pag umalis ka po nun. Oo, Yan. ayaw kong paalisin. Yes. Tapos ayaw na umandar, nakakarga na lahat. Okay. Ay, for me, ano yun, safety, no? Nakakatuwa din kasi pinoprotektahan ka nila. Ganun na, pagka natuwa rin sa yung talagang ginagawa nila na Nagugulat na ka. alagaan ka. Opo. Nagugulat ka, pero may batuhin ka Oo. ng dalawang plastic ng Yes. ice. Ano ba yun? Ice tube na ano? Tubig pala. Buti wala pang yelo. Wala. Sakit yun. Opo. Batuhin ka man ng plastic ng yelo. Pag ano ni Pino, ate, ba't basang-basa ka? Kaya nga sumigaw ako Buti nagising. Ayan po. 3 o'clock in the morning. Yan. May additional comment pa sa Ate Jean. Kasi po, di ba, pagbalik namin galing Tanay, ang daming rashes ni Anthony. Tuturo kasi siya. Sabi ko, magtabi-tabi po siya. Tsaka, kagating niya dalhin niya na pinanturo niya. Possible kaya nalipat kay Anthony yung sumusunod sa akin or iba pa po yun sa nagbabantay kay Anthony? Pwede. Posibleng Pwede gano'n, no? Pwede rin. Opo. Hindi ko lang din ma-confirm pa, pero ang alam ko may sumusunod sa kanya. Yan ang may nasa-sense ko na gano'n Opo. Yun din yung turo-turo na ganyan. Oo, ayan, yung isa, no? Pag nasa isang lugar kayo na medyo magubat or kung ano man, wag kayong basta una, wag maingay. Pangalawa, wag turo ng turo. Wag kuha ng picture nang hindi kayo nagpapaalam. Kung aakyat kayo ng bundok, remember, ano ba ito? Don't take anything. Wag mag-picture. Picture lang. Wag kang kukuha ng dahon, ng... Nang walang paalam. Hanggat maaari, papaalam ka. Ang dami natin matutunan. Kasi, syempre, sa totoo natin, since hindi siya yung parang, kasi siya tabu siya. Kumbaga, usually, yung, lalo na ngayon, uso yung mga hiking, di ba? Hindi, ang mga tao aware sa mga ganyan. Ako, kaya doble ingat.
Saka ingay, iiwasan nyo yan. Dahil marami nang nababalitaan ako na mga kaso dahil sa ingay. Ganyan. Yung isang ano niya, yung pamangkin ni Chari. Sa compound pa ng simbahan. Nag-ingay sila doon sa may malapit sa isang puno na. Ayun. Kasi kung may puno ako. Opo. May oras pa pa ako. Yes po, Miss Linda. Yes Kasi po. naalala ko lang Sige po. share ko. Andito na ako sa sa Marina noon. Di nagbakasyon ako. Umuwi ako sa Bicol ngayon. Pumunta ako sa classmate ko. Anong gawin? Nasa jeep kami. May nakita kong puno, ganyan. Tapos, ang laking bulaklak. Yun lang. Walang ibang sa ngayon lang. Black lang nandun. Bulaklak ka na. Napakaganda ng pangalagay ko. Ang ganda naman nun. Eto na. Nandito na ako. Bumaho itong pa ako. Tapos nagpaderma pa nga ako dyan sa alabang. Sabi ko, bakit ganito? May naamoy ako ang baho. Sabi ko, ikaw naamoy mo pa kasi pinsan ko pa sa ako. Wala naman daw. Sabi ko, bakong baho ako? Tapos nung sa jeep, napapansin ko, pag lalaki ang katabi ko, mga baho ng todo. Naamoy ko eh. Nagpaderma na ako ha. Nagbayad ako ng ano. Hindi, ito na yung kaibigan ko, ka-office mate ko. Sabi niya, anak ako, marunong suob-suob. Punta kaya tayo. Sabi ko, sige, sama kami. Kakatawaan daw. Sus, Mariusip, ang nakita niya tikbalang. Oo, nagkagusto sa iyo. Oh. Talagang Nagkagusto. mustrang. Oh my God. Ayaw niyang, kaya pinapabaho, ayaw maamoy, ayaw na iyan pa sa iba. May ibang magkagusto sa'yo. May lalaki. Yung nagkagusto sa iyo. Ganun na. Sabi ko, ba't babae naman wala? Pati pag lalaki. Doon. Ay, grabe. Sabi ko lang sa jeep. Ayaw nga, di ba, ligawan sa ng iba o anong ayaw. Yes. Tsaka yung tinuro mo, Tinda, doon simula po tayo. Yung mga classmates. Sabi ko, tingnan mo, ang ganda ng bulaklak. Nasaan naman? Wala naman. Ay, ikaw lang naman. Sila lang. Kita. Parang binibigyan ka ng bulaklak. Gano'n. Hindi, nasa punong pagka. Oh, what? Parang in-offer. Parang offer sa'yo. Napansin ko Grabe. naman ano. Yun na yun. Yun na pala yun. Yes, Sandra, you have a question po. What if yung gusto mo po babae? Gets. Hindi Ay, oo nga. But, tanong nga rin Ate Linda, paano kung, hindi naman lalaki? Siguro kung anong gusto ni Miss Linda, dun siya mag-a-attack. Baka. Oo. Pwede. What if bisexual? Baka nga, ganun. Oo, kung ano. Sa jeep lang kasi nangyayari yun. Grabe yun, Grabe yung baho talagang di ko. Wala masuga. Kaya pag babae ka, talagang ka, sa akin ka. Usually, tatabert mga tikbalang, ganun pa lang. Tikbalang kapre. Yan. Yes. Yung kapre, yan ang trolls. Ogre. Yan. Yan, Opo. Yan ang equivalent sa ibang bansa. Opo. Grabe. Ang Alam ko, sunundan pa ako. Balag talaga. Pag nagustuhan ka talaga, nakadikit yan sa samihan. Nagtanong ako, Tato Bert, yung mga na-encounter kong matandang babae, matandang lalaki, ano po ba sila? Hindi, elemental ba? Hindi. Saan mo na-encounter? Nung elementary ako, tapos nung nagtatrabaho na ako, At paano mo sila na-encounter? ay may tinulungan ako matandang babae. May sunong-sunong ng mga kahoy. Parang kinuha niya kung saan-saan. Tinawid ko siya sa tulay. Nung naitawid ko na siya, yung kaklase ko, naghawak muna ng bag ko. Yung pababa lang, tapos paakyat ulit doon sa kabila. Eh, ang haba ng tulay, siguro mga half kilometro yun. Layo. Opo, mahaba yun. Tapos na may mga pader dito sa gilid. Sa lubungan lang. Paglingo ko, Tata Bert, wala na siya doon. Pero before siya nawala, ang sabi niya sa akin, sabi niya, salamat sa kabutihan mo. Pagdating ng araw mo, tatagumpay ka. May biyaya, parang gano'n. Tapos nung nagtatrabaho na ako, sabi niya, mag-resign ka na dito. Kasi gaganda pa naman ang buhay mo. Huwag ka naman magpakahirap. Lalaki naman yun.
Lalaki. Magkaibang ano yun. Mga puti na ang buhok. Baka inabutan mo rin ng fita. Nakita ng mga katabi ko eh. Mga Kasama na. Baka mga ano yung Tata Bert, angel naman, no? Pwede rin yung mga tao na na may nakikitang kakaiba. Meron ganyan kasi. Opo. May mga tao kasi na may nakikitang maganda para sa ibang tao, sinasabi nila yun. May ganun. Opo. Ang daming customer. Lahat sa akin. Ayun. Kasi nga, yun yung ripple Oo. effect Oo. ng kabutihan. Kung may pila sa akin, lahat sila halos tumatami everyday. Yeah. Yun. Kasama yun sa swerte dahil sa tulong mo din sa matanda. Ayun. Ay, from Ate Ginay, dito po sa Denmark, uso ang trolls. Yung trolls po. Trolls, Yung trolls. yan, Yan ang kapre. parang equivalent ng kapre. Kapre. Trolls. Doon pa lang. Ganun. Actually, yung tikbalang hindi basta-basta lang kabayo yan. Merong ibang Image. itsura din. Sure. Parang centaur yun, di ba? Tata Bert, sa ano? Or, Pwede sector. Ganun ang ano yan, equivalent sem. Or kaya, itong pon, yung satir. Satir kasi, kung yung kabayo, yung centaur, Opo. itong satir naman o pon, goat eh. Ay, opo. Pero meron niya sila sa may nakita na kung minsan kasi na kung tatawagin mo tikbalang ang sabi nila, pero sa tingin ko mukhang baka eh. Oh, pwede rin po pala yun. So hindi lang basta-basta kabayo lang ang itsura, tikbalang, meron pang iba. Marami. May iba pa yan. Hindi lang yung ganyan. Tsaka malalaman mo kung sa Pilipinas, kapag kalabaw. Ay, iba-iba. Iba-iba May din. thoughts lang ako na, yun nga, mga kabayo lang Tata Bert. Ang nakasanayang nakita na Opo. ganun. Pero yung iba, Yeah. Yung gold, oo nga, Tata Bert, namin yung ano. Yung nakita kaya, Tata Bert, ni Ezekiel, tingin mo, parang elementals din sila. Yung, di ba parang iba-iba tsura ng animals? na Nung nakita niya yung kay Yahweh nung kaya, panahon. hindi, ang sinasabi naman doon, yung mga nakita doon, yun ang, ano ba tawag ito? Chariot. Kaanohan ni Yahweh. So iba. Sa Oo. bagay. Ito, tao. Iba-iba. Magkaiba talaga. Pagka-elementals na kasi, hindi na nakadikit sa Diyos. Hindi naman sila, pero siyempre, yung sa presence ng Diyos na iba na. Pero creation pa rin po Oo. ng Diyos. Gets ko na po. No? Kaya ang dami pala nila. Marami pa. Sa totoo lang, dami pang kababalagan na hindi natin. Totoo. Kaya maraming parts ito. Mali nga mag-part 3. Diba? Kaya. Oo nga, oo. Kasi, yun, ang dami nang tanongin. For sure, marami pang manunod dyan na may experience. Magpaparto tayo. Yes. And pasensya na po sa aming mga kaibigang, elemental at napag-usapan natin to. Ito'y informasyon lamang. Actually, kaya na-suggest ko sa iyo yan. Yes po. Parang may feelings ako na nararamdaman na gawing subject matters yung tungkol sa kanila. Kaya ko sa iyo. Kaya Opo. why not ka? Yes. Para maintindihan din natin bilang tao sila. No? Baka yun At natin. yun ang gusto nila. Yes. Malaman ng tao na meron katulad nila. Tama po. Creation din sila ng Diyos. Yes. Oo. And siguro Tata Bert, ang dating parati sa mga tao, masasama sila. Hindi. Yun ang ng iba. Mm. Kala nila ganun. Hindi. Dapat maintindihan lang ng tao. Correct. Nagawa rin sila ng Diyos. Na hindi sila masama. May pagkapilyo. Parang ang tao rin yan eh. May Oo. pagkapilyo, may Yes. pagbiro. Yun. Ganun din sila. Sa bahay, di ba? Ganun. Opo. Ayun. Nagagaya ng boses. Oh, yan. Mga double. Doppelganger yun. Yes. Opo. Ayan. So, ayun po tayo sa part 1, Tata Bert. Bago ka mag-closing song, ako naman yun, tama. Kung, di ba, since creation siya ng Diyos, ng Ama,
lahat yan, mahalin, respetuhin. Yun, yung mga example ni Tata Bert, pwede namang kausapin, bigyan ng boundaries, para maintindihan nila. So, yun lang sa akin. At yun, be aware yan. Kahit saan lugar kayo pupunta. Yun yung mga sinabi ni Tata Bert, bago kayo kumuha ng anong gamit, mag-picture, magpaalam para magbigay, bugay. Yan. Ikaw ba, Tata Bert? Well, talagang ang mundo natin, marami pa tayong hindi naunawaan dyan. Marami pa. Although kami matatawag na may kaalaman sa ganyan, still, masasabi ko na ang kaalaman ko dyan, talagang ano pa lang yan, isang dapot pa lang yan sa napakarami pa. Marami pang dapat unawain. Pero isang bagay ang importante. Likha rin sila ng Diyos, so bigyan din natin ng kaukulang respeto. Bigyan din natin sila ng kaukulang paggalang. At hanggat maaari, sa akin palagay kasi, dahil sa mga pillars na ano kaya na-suggest ko kay Andy, parang gusto nila malaman na rin ng mas nakararami yung presence nila dito sa atin. Yun. Ay pinaunlakan naman natin ng kanilang pinaparamdam na iyan, kaya eto tayo sa ating part 1. No? Ganun nga po, no? It is importante respeto at importante i-recognize ng tao yung presence nila. Yan po yan ang importante. Tuwan-tuwa sila dyan. Yan ang gusto-gusto nila. Kaya salamat po sa mga elemento na nakapaligid na tuloy na pinoprotektahan tayo at pinagabay. Ayan. At dahil dyan, maganda rin tong kanta ni Tata Bert sa mga makaka-relate dyan na era nila. Palakpakan naman natin si Tata Bert. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, yeah, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is true. No time to wallow in the mire. Kinda we can only lose in our love between the fire. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. To hesitate is true. No time to water in the mire. Kinda we can only lose, and our love become to the fire. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire.
Try to set the night on fire. Try to set the night on fire. Thank you. Thank you. Galing ni Good Tata night. Bert. Yes. Mamaya po may online prayer vigil po, 10 p.m. At bukas, Tata Bert. Bukas nga po pala yung 190th lecture natin bago po magkamutan. Yes. Salamat po. Salamat. God bless.